welcome to Powerhouse Christian Fellowship International. We are happy to see you here. The challenge for the church to share God's love and message is ever becoming greater. But the church will never stop in living for the Great Commandment and pursuing the Great Commission. When the ministry started in schools and changed the lives of many young people, the church had been penetrating homes, marketplaces, the internet, and many other people from all walks of life, extending help to those in need, and most of all, spreading the good news of salvation through our Lord and King Jesus Christ. With the leadership of Pastor Ron Allen Recto, his wife Pastora Emily, together with the primary leaders and PCF Church family, we will continue to honor and serve God by winning souls and making disciples, transforming the lives of many through God's words, sharing God's love by becoming His mouth, hands, and feet, envisioning a transformed Filipino nation, and becoming a messenger of the Lord to the world. Be a part of this movement. You are welcome here. We are Powerhouse Church. Magandang umaga! Kamusta ang bawat isa? Sana'y nasa maayos na kalagayan ng lahat. Ako si AJ mula sa Powerhouse Christian Fellowship. Bumabati at nagpapasalamat sa inyong pagbibigay ng oras. Nais ko lamang pong ipaalala sa inyo na meron po tayong mga social media accounts na makikita sa inyong harapan na pwede nating i-follow, i-like, i-share at i-subscribe upang malaman nyo pa ang mga kaganapan sa ating church. Hangad po namin na patuloy namin kayong makasama sa ating pananambahan, physical man o virtual. Tandaan, hindi ang pandemyang ito ang makakapigil sa atin sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya naman, sama-sama tayong umawit at magpuri sa Kanya. Amen! No, dapat i-boost natin ngayon yung 100% natin sa Lord dahil today we will encounter God again and again and again and again and forever! Amen? Kaya sige, isang malakas na malakong pa sa Panginoon. Let's welcome the Holy Spirit in this place. Yes, hallelujah! Come on, leaders! Come on, church! Let's praise Him! Let's honor His name!
shout His name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Over all. Over all. Yes, hallelujah, oh God. Woo, praise your name, oh Jesus. Thank you. Hallelujah, we welcome your presence right now, oh God. We need your Holy Spirit in this place, oh Jesus. Come on, church. Jesus is right here. Give your best to praise and worship His name. We want to encounter you, oh God, again, oh Lord Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Yes, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Yes, you are Jesus, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Yes, you are God. At the center of it all. Jesus, be the center of my life. We welcome you, Jesus. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. It's always been you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. So Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow down, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Oh, confess, open your mouth, Jesus. Jesus, Jesus, we praise your name. Jesus, we need you, Jesus, in our life. Jesus, Jesus, Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Because it's all about you, Jesus. Because all we want is you, God, in our life. Panginoon, pasukin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, na nandito ngayon, na umaawit, na nagpupuri sa iyo, O God. We know, God, that everyone, every people, kailangan ka nila, God. And right now, we will accept you in our hearts, in our life, Jesus. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pagpupuri, Panginoon, na ang tanging pangalan mo lamang ang siyang aming itinataas, O God, because you deserve this, O God, this worship, you deserve this praise. Because nothing else, Panginoon, napapalit, Panginoon, sa tulad mo, Panginoon, na lagi namin kasama, O God. Thank you for this wonderful people, Panginoon, na umaawit. Thank you for all the strength, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin para makapagpataas pa kami ng iyong kamay, Panginoon, na patuloy kang pinupuri, inaawitan, O God. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal. Salamat sa freedom today, Jesus, because we will celebrating again and again, because we want to encounter you, O God. Nasama-sama kami, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you for this wonderful feeling, Panginoon. We know, God, na hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniwan, God. Today, Lord, samahan niyo kami, Panginoon, sa gawain namin as we will receive a wonderful message from our pastors, O God. Salamat, Panginoon, dahil nandito kami.
Protektado mo, O God. Protektado ng iyong pagmamahal, ng iyong banal na dugo, O Jesus. Thank you, O God. Be with us today. Clean our hearts and our minds as we listen to your word, O God. Nawa, Panginoon, ma-reveal sa amin ang iyong mensahe today. Maraming salamat. We honor, we praise your name, and we lift your name on high, O Jesus. You deserve this, O God. You deserve this. Let's give applause to Jesus. Yung mas malakas pa na palakpak para sa Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Greetings sa lahat ng mga kapatid natin na nanonood ngayon sa kanilang mga tahanan. Nasa ang bansa ka man ngayon. Maraming salamat for being with us. That once again, ito na naman tayo at makikinig ng salita, mensahe ng Panginoon para po sa ating lahat. At ito na naman tayo, no? Para sa mga nandito sa Pilipinas, nakakaranas ng third wave. At kami nga po dito sa area ng Laguna ay under enhanced community quarantine. So bawal ulit ang lahat ng mga gatherings. Ano po? Kaya ang pagsasama-sama natin, hindi man tayo pwedeng magsama-sama physically, but today magkakasama naman tayo virtually. Hindi po pwedeng pigilan ang gawain ng Panginoon nasasaan ka man. Kaya sit back, relax, at mag-meditate mabuti sa mensahe ng Panginoon para sa ating lahat sa araw na ito. And again, binabati ko yung mga kababayan natin or even the other nationalities watching this video. I hope na yung English service natin ay magawa na talaga para medyo hindi lamang ang mga Pilipino, maging ang mga ibang nasyon, na mga kapatid natin ay mabahaginan din natin ng mga mensahe na pinararating ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating ministeryo dito sa Powerhouse Christian Fellowship. Again, nabanggit ko nga kanina, ECQ na naman, no? Housemate na naman tayong lahat, kulong na naman dahil ECQ na naman. Kaya siguro ang gawin na lang natin, mag-BBQ na lang tayo sa ating mga bahay, malibang-libang man lang. Last week, we have talked about talking, no? Yung mga pinag-usapan natin or yung the power of our words over our lives. And I hope patuloy po tayong magbago, no, ng ating mga puso at ng ating buhay at yung ating mga pananalita towards our lives, our family, no? Towards our country at sa buhay pa ng maraming tao ay magbago. Amen? And for the better. At ngayon, dahil ECQ tayo, ang dahilan nito ay dahil meron na namang bagong variant, yung tinatawag na Delta variant. At minsan may mga nagsabi, ano ba naman ito? Merong Alpha variant, merong Beta variant, no? Merong Gamma variant, ba't hindi si ang kasunod, no? Tapos Delta variant. Ang daming letters pa ang kasunod. Naku po, baka mamaya dumating yung pagdating sa dulo raw, letter Z na, zombie variant na. Pero joke po yun. And, yung mga nangyayari na yan, the things that are about to happen in the future, tayo ay maraming concerns. Ano po, kailan nga ba ito matatapos? Ano kayang mangyayari sa mga susunod na panahon? Paano kaya ang future ng aking business? Ano po, alam niyo po, ang inyong lingkod, merong mga ilang mga bagay na minamanage din ganyan. Talagang mapapaisip ka, paano na ang mangyayari dito sa mga ating minamanage, sa ating hanap buhay. Marami na po ang mga nawalan ng trabaho, yung mga nawalan ng trabaho dyan. Talagang alam natin, maraming dinadaanan, nahirap, na sakripisyo ang mga tao ngayong ngayong panahon ng pandemya. Kaya patuloy po tayong manalangin. We're very much concerned about what is going to happen, in the future.
Ano nga ba ang mga mangyayari pa? Ano pa ang ating mga mararanasan pa? No, para sa mga single, ay makakapag-asawa pa ba ako? Ano? Oh, darating na yata talaga si Lord. Andiyan na. Yes, totoo, malapit na dumating ang Panginoon. And the signs are everywhere. Na andyan na sa paligid, kitang-kita na natin. Ang sabi, naandyan, gano'n nakalapit? Parang naandyan na sa pintuan at kumakatok. Amen? Ganyan nakalapit ang muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya sana, kapatid, you are ready. Pa-comment mo dyan. Be ready. Amen? So again, we have this concern for our future. Future mo, ng pamilya mo, ng mga anak mo. Kaya nga may mga tao kumukuha ng educational plan, insurance plan, and speaking of insurance, shout out kila Laika, Jojo, and Toms, yung ating mga financial advisors, no? Ganun na yung tawag nila ngayon dyan, financial advisors, no? Hindi na insurance agent, no? May kumukuha ng mga burial plan, healthcare plan, retirement plan, at kung ano-ano pang plan. At yung plan na paborito ng lahat, yung leche plan. Amen. Yan yung pinaka medyo nakuha ko na. No, pero kaya tayo kumukuha ng iba't ibang klaseng plan na ito. It's because we have this concern for the future. Gusto natin ma-secure. Gusto natin mapanatag na kung sakaling anuman ang mangyari sa hinaharap, ay maging mabuti ang mga bagay na ito para sa akin, sa aking pamilya. Planning is good. Biblical yan. No, it will help us build our future. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 14 verse 28, if one of you is planning to build a tower, you sit down first and work out what it will cost to see if you have enough money to finish the job. No? Ang Panginoon gumawa ng isang kwento, no? Nagkwento siya na ang taong magtatayo ng isang tore, magpaplano muna dapat yan, mag-iisip muna yan. So biblically speaking, planning is good. No? Paki-comment mo dyan, magplano. Amen? Kaya maganda yung merong family planning. Maganda na bago ka mag-construct, meron ka munang construction plan, meron kang financial plan sa iyong pamimera, meron kang management plan sa iyong business. Why? Because we want to build or mold the future of these things na ginagawa natin. Kaya gusto natin, at tama na magplano. Kaya maraming nagpaplanong mabuti. Why? Kasi nga may concern dun sa magiging future nitong anumang bagay na ito na pinagpaplanuhan natin. Kaya minsan, yung iba, para medyo magkaroon ng konting glimpse or matanaw yung future, ay nagre-resolve na sa kung ano-anong bagay. Ano po? Merong mga kumonsulta na sa feng shui, no? Merong nagpabasa ng palad, merong kumonsulta do sa mga nanguhula sa baraha, na tumitingin sa horoscope, astrology, no, bolang kristal, kung ano-anong tiningnan, just to have a glimpse of the future. At yung iba nga dyan, meron pa mga sinasabi ng araw. Yung iba, humawak ng kandila, at humarap sa salamin, patay ang lahat ng ilaw, alas 12 ng gabi. Dahil pag ginawa mo raw yon, makikita mo ang iyong, comment mo dyan kung Kung ang kinoment mo ay sabi, makikita mo raw yung magiging future husband or wife, yun yung sabi-sabi, no? Pero hindi po yun totoo. Amen? Baka mamaya pa makita mo dyan. Lalo na po yung mga business people. They are very much concerned about the future of their company. Kaya talaga nagbabayad ng maraming experts, no, para lang malaman kung ano yung forecast. Forecast na magiging mataas ba o mababa ang langis, no? Ang palitan ng pera, ng dolyar, tataas ba yung production cost? Gusto nilang magkaroon ng glimpse so that they can prepare early. Amen. Ngayon, ang babasahin po natin for this week ay still from the book of James. Last week, book of James tayo, ngayon book of James pa rin tayo. But before we proceed, tayo po munang lahat ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po, Lord God, that today we are together, Panginoon, listening to your words at dalangin po namin, O Diyos. Linisin mo ang aming mga puso, ang aming buhay, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang sala laban sa iyo.
Linisin mo kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Yesus at tulungan na maging malinis na daluyan ng iyong mga salita. Na Lord, sa bawat nakikinig sa oras na ito, Panginoon, mapagpala sila, O Diyos, mabago ang aming mga buhay, Lord God, upang ikaw ay aming mapaglingkuran ng tama, maparangalan, Panginoon, Lord God, ng pinakamataas na parangal na pwede naming magawa sa aming buhay para sa iyo, at mapaglingkuran ka namin ng buong katapatan. Samahan mo kami, and we pray for the mighty power of the Holy Spirit to take control and take charge. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Basahin po natin mula sa Book of James, chapter 4, verses 13 hanggang 17. Sabi rito, "Now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city. Spend a year there, carry on business, and make money." Verse 14, "Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes." Verse 15, "Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or do that. As it is, you boast and brag. All such boasting is evil. Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it sins." Amen. So the title of our message po for today is Facing the Future. Mula sa binasa natin, parang wala namang mali doon sa verse 13. Amen. Ano ba yung sabi ron? "Now listen, you who say," ikaw na nagsasabi na ngayon o bukas ako ay pupunta sa lugar na yon, no? Mananatili roon ng 1 taon, magninegosyo at ako ay kikita ng pera. Kung babasahin natin as plainly as it is, what is wrong with that? Parang wala namang mali. Alam nyo po, ang inyong lingkod, nagtayo po ako ng junk shop nitong kamakailan. Nagtatry. Sabi ko sa mga kasama ko ganito, siguro mga 6 months to 1 year, medyo mas magagamayan na natin, medyo mas matututunan natin itong negosyo na to kahit papaano, kasi talaga ngayon na medyo kapapa tayo, 6 months to 1 year, siguro medyo meron na tayong alam kahit papaano. At sa lugar natin ngayon, hindi tayong mananatili rito, pansamantala lang. Lilipat din tayo ng lugar. Pero galingan lang natin ang business na ito, at pag ginalingan natin at inayos ito, maaari tayong kumita ng maganda. Yun yung aking nasabi. Ngayon, nung ginagawa ko yung mensahe na ito, nasabi ko lang, parang ito yung verse 13. Sabi sa verse 13, "We will go to that city." No? Kaya sabi ko, hindi tayo permanente rito. Lilipat din tayo, alis din tayo. So, ibig sabihin, pupunta ka ibang lugar. At sabi ko, 6 months to 1 year, medyo matututunan natin na ang negosyo nito. Katulad ng sabi rin sa verse 13, we will spend a year there. At sabi ko, galingan lang natin itong negosyo na to at maaari tayong kumita na maganda. Sabi rin doon, we will go and do business and make money. So sabi ko, parang yun din yung sinabi ko sa verse 13. So what is wrong with that? Is it wrong? Sabi nga natin, biblically speaking, planning is good. Planning is okay. Sabi nga sa Proverbs 15:22, "Plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed." Hindi nga lang basta magplano. Kumuha ka ng mga advisors na makakatulong para yung plano mo mag-succeed. So, biblically speaking, planning is okay. But, in the book of James, these passages talk about how to face the future. Not only about the planning, but what will be your view? Ano ang magiging pananaw mo patungkol sa hinaharap? Dito, meron siyang pinakitang 3 pagkakamali na common, sa maraming tao, sa ating lahat, that we should be aware of. James is giving us a warning na sinasabi niya, planning for the future is good, but let us be aware of these 3 mistakes na pwede nating magawa. Now we will be talking about wrong actions to do
in facing your future. Ano ba itong mga maling bagay na ito na sinasabi ni James na iwasan natin? Number one, the wrong action that you can do when you face your future is when you plan without God. No? When you plan without God. Sabi sa verse 15, if instead you ought to say, if it is the Lord's will, kung ito ay kalooban ng Lord, merong if, merong condition, merong conditional statement, no? Meaning, dun sa gagawin mo, God should be included. Na yung gagawin mo, you are subject for God's approval first. Pinayagan ka ba? Isinangguni mo ba yan kay Lord? No? It's great to have dreams, it's great to have goals sa ating buhay, pero sana sa lahat ng yan, kasama si Lord. Amen? Comment mo dyan, dapat kasama si Lord. Amen? As long as you pray about it, ask God about it, nothing is wrong. Your planning is good and fine. Ano? But, kailan nagkakaroon ng problema? When we do our planning without God, kapag hindi ka na kumukonsulta sa Panginoon, hindi ka naman sinasabi na sa bawat desisyon gagawin mo sa buhay mo, ikukonsulta mo lagi kay Lord, magbubukas ka ng aparador mo, Lord, anong kulay susuot ko ngayon? Teka, ipagpe-prayer and fasting ko muna, kung ano yung kulay ng damit na isusuot ko bukas, OA naman yung ganon. Hindi naman po yung ganon, no? But the major issues of your life, anong course kukuhanin mo, mag-go-go ka ba sa business mo or hindi, magre-resign ka ba sa trabaho? Mag-a-apply ka ba sa isang company? You really pray hard about it. Sinong mapapangasawa mo? Magbo-boyfriend ka ba? Mag-girlfriend ka ba? Sasagutin mo ba siya or hindi? Lilipat ka ba ng bahay? These are major issues of life at kapag kaganyan, ay dapat isinasangguni natin yan sa Panginoon. Amen? We say that we believe in God. But does God have a say sa iyong buhay? May say ba si Lord sa buhay mo? No? O ikaw lang ang nagpapatakbo ng sarili mong buhay at hindi kasali ang Panginoon? The other day, tumawag ako sa aking tatay na nasa abroad siya. Tinawagan ko. And I have to consult on something kasi meron akong tinatry na tracking business, no? Meron akong pagpapasukang kumpanya ng isang sasakyan. At nung tumawag ako sa kanya, sabi ko, paano bang magandang gawin dito? Palagay mo ganyan. At ang sabi niya, no, but of course, nag-pray muna ako. No? Pinag-pray ko muna ito sa Panginoon and then, nag-consult din ako sa tatay ko. At ang sabi ni Papa, gawin mo kung ano yung palagay mong tama. Maganda naman yun, pero nag-insist ako, pinaliwanag ko yung mga detalye, ito kasi, ganito ang mangyayari, ito yung mga kondisyon, ito, ganyan. Gusto ko lang marinig kung ano ang kanyang magiging pananaw. Ano bang masasabi mo? Ano ba ang idea mo rito pa? Ano ba? Gusto kong marinig kung ano ang kanyang sinasabi. At sinasabi ni Papa, no, sige, ito, ganito, nung pinaliwanag niya, pinakinggan ko. No? Gusto ko malaman kung anong nasa isip niya. Alam mo ba na yung mga importanteng tao sa buhay mo, na kapag gagawa ka ng isang major decision sa iyong buhay, kinukonsulta mo. Kapag yung talaga mahalagang tao sa buhay mo, pag meron kang gagawin. Kaya tayo mga Pilipino, isa sa kaugalian natin dito, yung pamamanhikan. Bago mag-asawa, yung mga dalaga at binata, namamanhikan muna. Ibig sabihin, humihingi muna ng pabor, humihingi muna ng basbas at pagsang-ayon ng mga magulang. We consult people not only because of what they are going to share, but we consult them also to show our respect. Amen? Hindi lamang to dahil hindi mo alam ang gagawin. Minsan, alam mo dapat mo gawin. But still, you consult. Why? It is a sign of respect. Amen? Pangalawa naman, hindi lang respect. Yung mga business people, sabi nga natin, nagbabayad ng mahal sa mga business consultants, magkaroon lang ng idea
what they have to say about a certain business. Magkaroon sila ng forecast, makapagbigay sila ng suggestion, nagbabayad ng mahal. Bakit? Ang binabayaran nila ron, yung expertise. Ang binabayaran nila ron, the wisdom that they can share. And they spend a lot of money. Makuha lang yung wisdom na yon, no? Magkaroon lang ng guidance, no? Para sa kanila. Kasi naniniwala sila na itong mga tao na to na aming pinagtatanungan, makakapagbigay sila ng magandang direksyon sa akin tutunguhin. So kung yung kanina, no, tayo ay sumasangguni because of respect, yung pangalawa, sumasangguni rin tayo because we are seeking God's wisdom. Amen? We're seeking God's wisdom. Sino pa ba naman ang magkakaroon ng highest mind of all universe but God Himself who created the whole universe? No, na lahat ng bagay nasa sa Kanyang kamay. Kaya sa paglapit natin sa Panginoon, ito ay pagpapakita ng ating respeto at paggalang sa Kanya at paniniwala na Siya ang higit na nakakaalam ng mas mga pinakamabubuting bagay para sa atin. Kaya do not forget to plan with God. Amen? Paano ba gawin yun? Number 1, you have to pray for it. Kung meron kang major decision gagawin, pag-pray mo muna yan. Pangalawa, seek God's words for instruction. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa gusto mong pasuking negosyo? Ano? Nagpe-pray ka, Lord, gusto ko sana mag-open ng business. Ano ba ang business na bubuksan mo? Mag-open po ako ng talpakan. Alam mo yun, nausang online sabo ngayon. Palagay mo ba, anong sinasabi ng Word of God dyan? So kung may sagot na yung Word of God dyan, alam mo na kung anong dapat mo gawin. Alam mo na kung yes or no. If the Bible says no, then no. If the Bible says yes, then yes. Kung okay, no? Pangatlo, ask God's leading or ask God for a sign. Naalala ko sa Judges chapter 6 verses 36 to 40. No, itong si Gideon, tinatanong niya, Panginoon, talaga bang gagamitin mo buhay ko para ilid itong mga taong ito? Itong mga Israelites, gagamitin mo ba talaga ako, Lord? So nagtanong siya, Panginoon, ganito, matutulog ako ngayong gabi. Ito yung tuyo yung sahig. Maglalagay po ako ng basahan dyan. No? Paggising ko sa umaga, Lord, kapag yung basahan, basang-basa sa hamog, ibig sabihin, yes, gagamitin mo ko. At natulog siya, tuyo naman. Paggising niya, basang-basa, nung piniga niya, isang mangkok ng tubig ang nakuha niya. So, basang-basa yung basahan. Tapos lumapit, Lord, sabi niya, Lord, pasensya ka na ha. Hindi naman, Lord, sa nagdadoubt ako sa'yo, pero gusto ko talagang masigurado na ikaw ang sumasagot. Lord, ganito naman. Meron akong sign na ihingin sa'yo, Lord. Ngayon, yung sahig, pagising ko, mabasa ng hamog. Pero yung basahan, tuyo. Yun talagang, parang, pag humingi ka naman kasi ng sign kay Lord, yun naman parang, minsan humingi ka ng sign, yung alam mo mangyayari. No? Hindi ka pa rin sure kung talaga minsan, Lord, bukas pag ako po nagising, ibig sabihin, yun po yung sagot mo, ibig mo sabihin, go. So pag diyan na ako nagising, hindi naman mga ganon. Ano? Lord, pag ako lumabas at may nakita akong tao, no, yung more likely talagang ibinabagsak mo doon sa merong mas mataas na chances or probability. But si Gideon sabi niya, Lord, ganito naman, baligtarin natin. Yung sahig mabasa ng hamog, pero yung basahan mananatiling tuyo. At kinabukasan, yun nga ang nangyari. Gideon asked God for a sign. No? So if the Bible is silent about it, hindi mo naman narinig ang tinig ng Diyos, na ikaw ay nanalangin, ask God for His sign. Ask God for His leading. Ask God to use a person, no, para magbigay sa'yo ng guidance and wisdom. Amen? So that's number 1. Huwag kang magpaplano nang wala si Lord sa plano mo. Amen. Number 2, presume your tomorrow. That's the wrong action that you can do is when we presume about our tomorrow. Sabi nga sa verse 14 and 16, now, listen, you who say today or tomorrow, we will do this, we will do that, spend a year there, carry on business and make money. Sabi rin sa verse 16, why?
You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? Your life is but a mist that appears for a little while and then vanishes. So ano bang buhay natin na to? Sabi nga, para lang daw mist, para lang daw usok. Na ngayon, naandyan, nakikita mo, pero maya-maya, wala na. Ano? At kapag ka daw, yan ang ginagawa natin, para tayo ay nagyayabang. Na parang merong kasiguraduhan lagi ang bukas para sa atin. At anumang form of kayabangan ay masama, ay kasalanan. Ano? And there are reasons bakit natin dapat hindi i-presume ang future or ang ating tomorrow na parang sigurado na tayo kung ano mangyayari. Number one is because life is unpredictable. Ano? At ngayon po, danas natin yan, 2020, 2021, life talagang unpredictable. Hindi mo na malaman kung ano mangyayari. No, naalala ko nung 2019, may mga nag-predict do bandang November, December, many were looking forward. No, mga feng shui expert, ang daming nagsabi that 2020 will be a good year. No? Na talaga medyo meron kang isang feng shui expert na nabash. No, sabi niya the year 2020, no? The year of the white metal rat will be very lucky. Napakaswerte raw ng 2020. Wow! No? At bigla na lang bumawi, sabi na lang, it's a prank. At nung tinanong pa nga sabi, nung mga bandang kalagitnaan ng 2020, hindi pa naman tapos eh. Pero natapos na nga ang 2020 eh. 2021 na nga at malapit na ulit dumating si Jose Marichan. Ang bilis! Ayan na. But still, lockdown pa rin ang marami. Isik yun na naman. Life is unpredictable. Ano? Pero sabi, ngayon daw 2021, magiging ox na daw tayo. Why? Because 2021 is the year of the ox. Amen. Life is unpredictable. So we do not presume. We should not presume what will happen tomorrow. That there is no security, there is no guarantee about what will happen with your life, with your business, or with anything sa buhay natin in the next hour or days of our lives. Amen? Kaya tayo dapat maging mababa sa harapan ng Panginoon. Kaya sinasabi natin dapat, if the Lord wills it. No? So wag natin i-presume kasi nga unpredictable, hindi natin kung ano mangyayari. Pangalawa, because life is like a mist. Ano ibig sabihin ng mist? Parang ang usok na nandyan ngayon, susunod wala na. You can presume of tomorrow na magiging parang katulad din yan ngayong araw. Kung anong meron ngayon, ganoon din bukas. No? Hindi natin pwedeng i-presume na ikaw ay mabubuhay ng matagal. Of course, gusto natin kung mabuhay pa ng matagal, no, makasama yung, gusto natin yan. Pero hindi natin yan masisigurado, no? Sabi ng Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Di mo alam kung ano mangyayari minsan, just with a single day. Ngayong third wave, ito yung nararanasan natin, meron tayong isang member, sabi niya, pastor, o naikwento niya sa isang kapatid, sa cell leader niya yata, sabi, pastor, nanginginig ako rito kasi nasa information eh. Ang doon sa kanilang hospital kasi sabay-sabay 5 death certificate ang kailangan kong i-type ngayon. Sabay-sabay in a single duty. No, hindi pa single day. Kasi 8 hours lang siya magtatrabaho and within that 8 hours 5 death certificate ang kailangan niyang i-type. Amen? Nanlambot daw siya. Ano? So, hindi natin masisigurado ang buhay. Sabi nga, andyan ngayon, minsan, sa isang iglap, wala. Hindi natin yan masasabi. Kaya maganda, may plano na kasama si Lord. May mga kasabihan nga, do not put all your eggs in one basket. In Ecclesiastes chapter 11 verse 12, sabi nga doon, invest in 7 ventures, yung source of income mo, kung kaya mong gumawa ng 7 sources of income. No? Hindi naman 7 trabaho, but meron kang 7 pwedeng panggalingan ng pagkakakitaan.
Para kung ano't ano mang mangyari, kasi nga sabi ron, invest in 7 ventures, yes, even in 8. For you do not know what disaster may come upon the land. Katulad ngayon, nag-pandemic. Kung ang iyong trabaho nung time na yon biglang na-lockdown, biglang nagsara, no, kami po sa field of education, napakaraming eskwelahan na po ang nagsara. E paano kung yun lamang iyong source of income at wala na? Mabibigla ka ngayon. Ano, kaya sinabi rin ng Lord nga, kaya magplano. Alamin mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Magplano kasama si Lord. Do not presume na ito na, secured na itong hanap buhay ko na ito. No, hindi natin masasabi yan. Itong buhay ko na ito, hindi mo masasabi yan na laging naandyan yan. Ngayon, buhay ka. Pero hindi natin masasabi kung ano mangyari sa mga susunod na oras. Kaya sana talagang sa lahat ng plano at bahagi ng buhay mo, kasama ang Panginoon. Do not presume about tomorrow. Life is like a mist. Mabilis lang po ang buhay. Hindi natin masasabi lagi na tayo'y tatanda ng matanda. Matanda. Hingin natin sa Panginoon. Ano po? Pero yan ay may nakatakdang oras na rin binigay si Lord eh. Kaya dyan po tayo ngayon pupunta sa number 3. Another thing na mali na pwede nating magawa is when we procrastinate on your today. Kaya sabi ng verse 17, anyone then who knows the good he ought to do and does not do it, since yung nakakaalam ng mabuting bagay na pwede niyang gawin at hindi pa niya ginawa, nagkakasala yun. Yung mabuting bagay na pwede mong gawin ngayon, dapat ginagawa mo na, wag mo na sabing bukas, wag mo na sabing sa susunod na araw. Hindi natin masasabi kung sa susunod na araw tayo buhay pa. Napakarami ko nang narinig din na nagsabi, darating din ang araw ako ay maglilingkod sa Panginoon, hindi pa lang muna ngayon. My time will come. How sure are you about your time? Kaya nga sabi, no, nung number 2, do not presume. Do not presume. Huwag mong kasiguraduhin na sa mga susunod na araw ay meron pang ganon. And that is boasting, sabi. Kaya number 3, do not procrastinate. Yung pwede natin gawin ngayon, gawin na natin. Comment mo dyan, gawin mo na kapatid. Yung paglilingkod sa Diyos na sinasabi mo na gagawin mo, umpisahan mo na, gawin mo na ngayon habang humihinga ka pa, habang may oras ka pa. Do not procrastinate. Amen? Gawin na natin yung mga dapat natin gawin. Hindi natin alam kung hanggang kailan maririnig ng ating anak ang ating tinig. Hindi natin alam kung hanggang kailan maririnig ng ating asawa, magulang, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ang mga bagay na pwede nating masabi sa kanila. Kaya mabuting bagay na pwede mong sabihin, sabihin mo na. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay. Alam nyo, madalas ko lang naman po masabi ang mga ganyan. Tuwing magsasalita ako sa mga lamay, isa kasing nakakalungkot, ang mga lamay, nagiging reunion. Alam mo yun, biglang dadami yung dadalaw sa'yo kung kailan wala ka na. Amen? At saka magsasabi ng maraming mabubuting bagay tungkol sa'yo kung kailan wala ka na. Oo, mabait. Yun, kunyari pag wala na, oo, ang bait naman nun. Oo nga, yung tao naman, biglang ang daming mga good comments. Amen? Pero nung buhay pa, wala. Amen? Do not procrastinate. Amen? Tsaka dadalawin nung hindi ka na kayang makita. Ano? Sabi sa Matthew chapter 6 verse 34, so don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Alam niyo yung mga nangyayari sa araw-araw, sapat na yan. Harapin mo yung mga pwede mo maharap ngayong araw. Gawin mo yung mga pwede mo gawin ngayong araw. Gawin mo na. Pero yung pinagpapabukas mo pa, na alam mo na pwede mo namang magawa at mabuting bagay naman ito, nasasayang ang pagkakataon dahil we cannot presume about life because life is like a mist. Do what you can do today. Gawin mo na yan. Lalo na yung paglilingkod na sinasabi mo sa Panginoon. Ang procrastination po, parang trap yan. No, tayo mga Pilipino, may sakit daw tayong ganyan, yung manyana habit. Oo, sige, tsaka na. Oo, sa susunod na buwan.
Next year, ito yung mga plano ko no? Having good thoughts, is good. Having good plans is good. But planning, all plans without action brings nothing. Wala akong mangyayari dyan. Kapag hindi rin naman natin hinakbangan at hindi natin ginawa. Amen? Huwag tayo laging one of these days, hanggang naubos na yung mga days. Amen? God says you don't have any guarantee for tomorrow. All of us have really none. No guarantee. Huwag mo nang ipagpabukas ang buhay mo para sa Panginoon, kapatid. Isuko at ipagamit mo na yan ngayon habang may panahon ka pa. You hear this message today, probably God has a purpose. May dahilan ng Panginoon. Maaaring isang dahilan na yan, para gisingin ka na hindi po natin laging kayang panghawakan ang bukas. Mabuting magplanong kasama ang Diyos. Sapagkat kapag kasama natin ang Diyos, siya ang magdadirect din sa ating mga hakbang. Gawin mo na ang mabuting bagay na pwede mong gawin para sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kasama sa church, sa paglilingkod mo sa Panginoon. Lahat po ng pwede natin gawin. Gawin na natin. Sapagkat ang bukas ay walang kasiguraduhan. Galingan mo na ang pwede mong galingan. Comment mo dyan, galingan mo na ang pwede mong galingan. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig. Tulungan mo kami, Panginoon, na yung mabubuting bagay na pwede na po namin magawa. Gawin na po naming magaling, Lord God, sa mga oras na merong kami. Na wag na namin ito laging ipagpabukas, na wag na namin sabihin na laging sa mga susunod na panahon ng aking buhay. Na Lord, paunawa mo na sa amin, ang buhay na ito ay saglit lang. Nagawin na namin ang mga bagay na dapat naming gawin habang kami ay may pagkakataong gawin ang mga ito. Pagpalain mo po ang mga kapatid kong nakikinig ng salitang ito, O Diyos. Pagpalain mo ang kanilang pamilya at sambahayan. Dalangin ko ang iyong proteksyon para sa kanilang buhay, O Diyos, lalo na po sa anumang uri ng sakit at karamdaman, lalo na po sa pandemyang ito, Lord God, ng coronavirus. Lord, I pray for each and every member of their family, Lord God. We apply the blood of Jesus over their lives, over their families, Panginoon. Protect them, O God, against this pandemic. And I do even pray, Lord God, for their work, for their job, for their livelihood. Father, bless them, provide for their needs. Most of all, strengthen their faith and relationship with you. We thank you, Lord God. We honor you and we give you all the praises, the adoration, and the glory. This is what we pray in Jesus' mighty name. Amen. Maraming salamat po. God bless you all at mabuhay po ang Pilipinas. Okay, thank you, Lord, for another powerful message that you gave to us today. So now, let's be excited for this part. Let's move forward to giving. I have a question to you. Tanungin natin yung sarili natin. Excited pa ba ako magbigay? And return the blessing na binigay ng Lord sa buhay ko. Excited pa ba ako when I receive my salary, my allowance, or whatever that you receive? Na itabi yung 10% of what you receive. Excited ka pa ba doon? Or are you a person na tago na lang ako kasi wala na eh. I need to pay my bills and you have cards that you need to check out sa Shopee and Lazada. And then, ang dami pang kailangan bilhin o bayaran. Now, God is telling us in this verse, 2 Corinthians 9:7-8. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So our giving pala reflects our faith, our trust, our hope, and love for God. Diba sa last verse, God
will be able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need will be abounding every good work. All is God's promise to us if we will give what's in our hearts. Ano ba sa puso mo yung kapatid? Nag-worry ka ba kung anong kakainin mo bukas? Nag-worry ka ba paano mabayaran yung mga kailangan mong bayaran? Nag-worry ka ba kung makakaroon ka ng pamasahe o pagkain? But God wants us to tell this na, anak, I'm not looking to the amount, but I'm testing you, your obedient heart. Sa pagsunod natin sa Panginoon, sometimes we always expecting big in our life before tayo sumunod, di ba? But how God will provide all yung promise niya sa atin if we cannot be trusted in small things amount that we have. Diba? Parang, ito yung amount na meron ako, pero, Lord, bibigay ko pa ba ito sa'yo? Ito na nga lang meron ako eh. So, meaning, do we have faith? Ganun ba kalaki lang yung faith natin sa Panginoon? Ganun lang ba din kaliit yung faith natin sa Panginoon? Ganun ba natin siya kamahal? That we question Him, na ito lang meron ako, Lord. But if we would trust the Lord with all our heart, then He will give all that we need, the desires of our heart. Do I have a short testimony to you? Based on my experience, God tested me during na wala ako, meron ako, or kalahati lang yung meron ako. Lahat yun iniyak ko kay Lord because of the joy and the struggle. Napaka-challenging talaga po. And I know and I feel you that. But God reminded me that time. Sabi niya, anak, wala ka man pera o meron ka man pera, hindi lang yun ang binigay ko sa'yo. But I'm also giving you time, wisdom, talent, and ability to share it, to glorify me. Noong una, hindi ko talaga siya maintindihan eh. Lord, ibigay ko yung sa'yo, pabalik ko yung sa'yo, hindi nga yung pera eh. Diba? Pero sabi ng Lord, obey me first. So I obey God. Then, He unlocks my understanding. Then, that's the time that I really experience how God is faithful sa buhay ko at sa buhay niyo rin. Diba? God urged us to share our talents, abilities, and wealth. Kaya kapatid, decide now what you can give to God to glorify Him in your life. God will bless you in many ways. And just check your heart, check your motive to God. And God knows what's in your hearts. God bless you, and God bless the works of your hands. So let us pray. Dear Heavenly Father, maraming salamat, Lord God, for this opportunity for us to give back what we have now, to give back the favor, the blessing, Lord God, the protection, the good health that we have now. We thank you, Lord God, for keeping us safe, for your divine protection. Thank you, Lord God, for every food that we have in our tables, every funds that we have to pay our bills. Lord God, I pray, and we pray to continue to bless us, to give us the favor, to continue to use us as an instrument to share what we have to others as well, Lord God. You are giving us enough or plenty, Lord God, because we are an instrument to others as well. So, Lord God, we lift to you the gift that we are holding right now. Electronic man to, Panginoon, or through cash, Lord God, or our talents, our gift, our ability, our wisdom, Lord God, our talent, Lord God. We give this to you and surrender everything to you. Kayo na po, bahala sa lahat ng aming magagawin. Correct our hearts, correct our minds, Lord God. Purify us, Lord God. As we walk through this journey, samahan mo kami. And mangusap ka sa amin sa bawat ginagawa namin, Lord God. Again, we thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Hayaan natin na ang salita ng Diyos talagang tumatak sa ating mga puso at isipan. Tapusin natin ang lahat sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, sa buhay, sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin, O God. Tunay na mabuti ka at talagang pinagpala mo kami, O God.
Panginoon, nagpapasalamat kami sa matindihang mensahe na inihanda mo para sa amin. Patuloy mo kaming gabayan, protektahan at ibigay yung aming mga pangangailangan, Panginoon. Patuloy mo ring gabayan ang bawat isa at patuloy mo silang pagalingin sa mga karamdaman na kanilang nararanasan. Patuloy na ikaw yung manguna sa aming mga buhay, sa aming mga pag-aaral at trabaho, Panginoon. Patuloy na itama mo kami, linisin para maging karapat-dapat kami sa iyong kaharian. Sa iyo ko binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.